Napansin mo na ba na may mga tao na parang may kakaibang kontrol sa mga sitwasyon sa paligid nila? Kahit halos wala silang ginagawa, hindi sila sumisigaw, hindi sila nagmamakaawa, hindi sila nakikipagpaliwanagan ng paulit-ulit. Kadalasan sa mga usapan, tumatahimik lang sila. At kapag ginawa nila yon, may nagbabago. Nag-iiba ang enerhiya ng usapan. Nagiging tahimik ang mga taong kanina ay maingay. Mga dating kampante, biglang hindi na mapakali. Hindi dahil may sinabi ang taong yon, kundi dahil may hindi na siya ginawa. Hindi na siya agad nag-react. Hindi na siya agad sumagot. Hindi na siya agad nagbigay ng emosyon. Ngayon, isipin mo ito. Ano kaya ang mangyayari kung ikaw ang gumawa nito? Kung isang araw, tumigil ka sa pagiging laging available. Hindi lang sa oras, kundi sa emosyon, sa atensyon, sa enerhiya mo. Kung sa halip na sagutin agad ang bawat mensahe, pinili mong manahimik muna. Kung sa halip na ipaliwanag ang sarili mo sa bawat misunderstanding, pinili mong umatras. Kung sa halip magpadala sa emosyon, pinili mong wag na lang magbigay ng reaksyon. Ano kaya ang mangyayari sa mga tao sa paligid mo? Ang totoo, may isang bagay na bihirang pag-usapan tungkol sa pagiging mabait at available. Hindi ito palaging kabutihan. Minsan, isa itong tahimik na paraan ng pagkawala ng sarili. Dahil habang sinasanay mo ang sarili mong laging nandyan para sa lahat, may mga taong unti-unting nasasanay na kontrolin ka sa pamamagitan ng reaksyon mo. Kapag alam nilang magagalit ka, gagamitin nila ang galit mo sa iyo. Kapag alam nilang matatakot ka, gagamitin nila ang takot na iyon sa iyo. Kapag alam nilang hindi mo kayang mawalan ng tao, gagamitin nila iyon para manatili kang sunod-sunuran. At habang ginagawa mo yon araw-araw, unti-unti mong ibinibigay ang kapangyarihan mo nang hindi mo namamalayan. Isang mabilis na reply dito. Isang pilit na okay lang doon. Isang emosyonal na reaksyon sa isang maliit na provocation. At sa dulo ng araw, napapansin mo na lang na pagod ka. Pagod na hindi mo maipaliwanag. Pagod na parang may kumukuha ng lakas mo, kahit hindi mo alam kung kailan nagsimula. Ang psychologist na si Carl Jung ay may isang ideya na makakatulong para maintindihan ito. Para kay Jung, maraming tao ang nabubuhay sa ilalim ng isang persona. Isang maskara na isinusuot natin para tanggapin tayo ng ibang tao. At kadalasan, ang maskarang yon ay ang pagiging laging available. Laging sumasagot. Laging umaayon. Laging nagbibigay. Pero may isang tanong na kailangan mong harapin. Hanggang kailan mo ipapamigay ang enerhiya mo sa mga taong sanay lang na gamitin ang reaksyon mo? Hanggang kailan ka magre-react sa bawat provocation na parang may humihila ng tali sa likod mo? At paano kung ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasa mas malakas na reaksyon, kundi nasa katahimikan? Sa video na ito, pag-uusapan natin kung bakit kapag tumigil kang maging laging available sa lahat, nagbabago ang lahat. At kung paano ang simpleng desisyon na pagtalikod, pagtahimik at pagprotekta sa energy mo ay maaaring maging simula ng isang buhay na mas malinaw,
mas matatag, at mas malaya. Hindi ito video tungkol sa pag-iwas sa mga tao. At lalo, hindi ito tungkol sa pagtalikod sa mundo. Ito ay tungkol sa pagpili sa sarili mo. May isang bagay na bihirang pag-usapan, pero halos lahat ng tao nararanasan. Kapag palagi kang nandyan para sa lahat, kapag palagi kang sumasagot sa bawat tawag, bawat message, bawat problema ng ibang tao. Sa una, parang tama ang ginagawa mo. Pakiramdam mo, mabuti kang tao. Pakiramdam mo, responsible ka. Pakiramdam mo, ikaw yung taong maaasahan. Pero napansin mo ba ang isang kakaibang pattern? Habang mas nagiging available ka, mas parang nagiging normal lang ang presensya mo. Hindi na ito espesyal. Hindi na ito pinapansin. Hindi na ito pinahahalagahan. Isipin mo ito sandali. May dalawang klase ng tao. Yung isa, palagi mong nakikita. Isang chat mo lang, nandyan agad. Isang tawag mo lang, sasagot agad. Walang limitasyon. Walang oras na hindi siya available. Yung pangalawa naman, hindi mo laging makuha. Minsan busy, minsan tahimik, minsan hindi agad sumasagot. Pero kapag nandyan siya, buo ang atensyon niya. Sino sa tingin mo ang mas nirerespeto ng mga tao? Ito ang isa sa mga tahimik na obserbasyon ng Swiss psychologist na si Carl Jung. Ayon sa kanya, ang tao ay may tinatawag na psychic energy, isang uri ng mental at emosyonal na lakas na hindi dapat basta-basta ibinibigay kung kani-kanino. Pero karamihan sa atin, hindi ito tinuturo. Ang tinuturo sa atin ay kabaligtaran. Dapat mabait ka sa lahat. Dapat lagi kang nandyan. Dapat hindi ka tumatanggi. At dahan-dahan, nasasanay ang mga tao sa isang bersyon mo na palaging nabibigay, palaging nag-a-adjust at palaging available. Pero may kapalit ito. Habang ibinibigay mo ang oras mo, ang energy mo, at ang atensyon mo sa lahat, unti-unti namang nauubos ang respeto na dapat ibinibigay sa iyo. Hindi dahil masama ang mga tao, kundi dahil may isang psychological na prinsipyo na madalas nating nakakalimutan. Ang laging available ay nagiging ordinaryo. Ang laging nandyan ay nagiging inaasahan na lang. At ang inaasahan, bihirang pahalagahan. Kaya may mga taong bigla na lang nagtataka. Mabait naman sila. Lagi naman silang tumutulong. Lagi naman silang nandyan para sa iba. Pero bakit parang sila pa yung hindi pinapansin? Bakit parang sila pa yung madaling baliwalain? Ang totoo, hindi ito tungkol sa pagiging mabuti o masama. Ito ay tungkol sa value ng energy mo. Kapag ipinapakita mo sa mundo na palagi kang available, ipinapakita mo rin sa kanila, kahit hindi mo sinasadya, na ang oras mo ay walang limitasyon, na ang presensya mo ay madaling makuha, na ang atensyon mo ay libre. At kapag libre ang isang bagay, bihirang may mag-ingat dito. Ito ang dahilan kung bakit ang unang hakbang sa tunay na pagbabago ay hindi pagiging mas mabait,
kundi pag-unawa sa halaga ng sarili mong availability. Dahil minsan, ang pinakamalaking pagkakamali ng isang mabuting tao ay ang paniniwala na kailangan niyang ibigay ang sarili niya sa lahat. Pero sa susunod na bahagi, may mas malalim pang katotohanan. Dahil kapag natutunan mong limitahan kung kailan ka available, may kakaibang pagbabago na nangyayari sa paraan ng pagtingin ng mga tao sa iyo. Kung may sense sa iyo ang content na ito, pindutin mo ang subscribe button at mag-subscribe sa channel. Maraming salamat sa suporta mo. May isang bagay na madalas nating hindi napapansin tungkol sa respeto. Hindi ito basta ibinibigay. Ito ay nabubuo. At kadalasan, nabubuo ito sa pamamagitan ng limitasyon. Kapag ang isang tao ay walang limitasyon, walang hanggan ng pagbibigay, at palaging available para sa lahat, may kakaibang epekto itong nagagawa sa paraan ng pagtingin ng ibang tao sa kanya. Sa simula, na-appreciate nila ito. Pero habang tumatagal, nasasanay sila. At kapag nasanay ang tao sa isang bagay, hindi na nila ito itinuturing na espesyal. Nagiging normal na lang ito. Isipin mo ang isang simpleng halimbawa. Kung ang isang bagay ay madaling makuha anumang oras, hindi mo ito ganong pinapaalagahan. Pero kapag may limitasyon, kapag hindi ito laging available, kapag kailangan mo pang hintayin o paghirapan bago mo makuha, biglang nagbabago ang halaga nito sa paningin mo. Ito ang tinatawag sa psychology na scarcity principle. Ang mga bagay na hindi madaling makuha, mas nagiging mahalaga. At ang mga bagay na laging nandyan, nagiging ordinaryo. Ngayon, isipin mo ito sa konteksto ng sarili mong buhay. Kapag palagi kang sumasagot agad sa bawat message, kapag palagi kang pumapayag sa bawat pabor, kapag palagi kang nandyan sa bawat problema ng ibang tao, unti-unti, hindi na nila ito nakikita bilang isang pabor. Nakikita na nila ito bilang isang expectation. Hindi na ito, salamat nandiyan ka. Nagiging, syempre nandiyan ka. At dito pumapasok ang konsepto ng boundaries. Maraming tao natatakot sa salitang ito. Akala nila kapag naglagay sila ng boundaries, nagiging masama silang tao. Nagiging suplado. Nagiging walang pakialam. Pero sa totoo lang, ang boundaries ay hindi pader para itulak ang ibang tao palayo. Isa itong paraan para ipakita kung paano ka dapat tratuhin. Ito ang nagsasabi sa mundo kung hanggang saan lang ang kaya mong ibigay at kung saan nagsisimula ang respeto para sa sarili mo. Kapag natutunan mong maglagay ng boundaries, may kakaibang pagbabago na nangyayari. Hindi mo na kailangang ipaglaban ng respeto. Unti-unti itong dumarating. Dahil ang taong marunong maglagay ng limitasyon ay nagpapakita ng isang bagay na napakalakas sa psychology ng tao. Self-respect. At kapag nakita ng ibang tao na nirerespeto mo ang sarili mo, mas nagiging natural para sa kanila na respetuhin ka rin. Pero may isang bagay na kailangan mong tanggapin. Hindi lahat ng tao ay magugustuhan ng pagbabago na ito. May mga taong nasanay sa bersyon mo na laging available. Nasanay sila sa ideya na pwede ka nilang maabot anumang oras.
na pwede ka nilang lapitan kahit kailan nila gusto. At sa sandaling magsimula kang maglagay ng limitasyon, maaaring sabihin nilang nagbago ka. Maaaring sabihin nilang naging suplado ka. Maaaring sabihin nilang hindi ka na katulad ng dati. Pero ang totoo, hindi ikaw ang nagbago. Ang nagbago lang ay ang access nila sa'yo. At para sa ilang tao, ang pagkawala ng madaling access ay parang pagkawala ng kontrol. Kaya minsan, ang boundaries ay hindi lang tungkol sa pagprotekta ng oras mo. Ito ay tungkol sa pagprotekta ng enerhiya mo. May isang uri ng kapangyarihan na hindi agad napapansin ng karamihan. Hindi ito nasa lakas ng boses. Hindi ito nasa dami ng paliwanag. At lalong hindi ito nasa pagiging mabilis mag-react. Ang kapangyarihang ito ay nasa katahimikan. Isipin mo ang isang sitwasyon na malamang ay naranasan mo na. May nagsabi ng isang bagay na nakakainis. May nag-message ng isang salita na parang provocation. May taong sinubukan kang i-trigger para mag-react. Ang automatic na ginagawa ng karamihan ay sumagot agad. Magpaliwanag agad. Magdepensa agad. Mag-react agad. Parang may instinct sa loob natin na kailangang sagutin ng bawat bagay na ibinabato sa atin. Pero may isang problema sa ganitong pattern. Kapag alam ng isang tao kung paano ka magre-react, madali ka nilang kontrolin. Kapag alam nilang mapapagalit ka sa isang salita, sapat na yon para pindutin ang emosyon mo. Kapag alam nilang sasagot ka agad sa bawat message, sapat na yon para makuha ang atensyon mo anumang oras. At kapag alam nilang hindi mo kayang manahimik kapag may provocation, hawak nila ang galaw ng emosyon mo. Ito ang dahilan kung bakit ang katahimikan ay napakalakas na psychological tool. Kapag hindi mo ibinigay ang reaksyon na inaasahan ng isang tao, biglang nagugulo ang kanilang kontrol sa sitwasyon. Biglang may uncertainty. Biglang may tanong. Bakit hindi siya sumasagot? Bakit parang hindi siya apektado? May mali ba akong nagawa? Ang katahimikan ay parang salamin. Kapag wala kang ibinabalik na emosyon, napipilitan ng ibang tao na harapin ang sarili nilang emosyon. At ayon kay Carl Jung, ang isang taong may kontrol sa sarili niyang psychic energy ay hindi agad nagpapadala sa bawat stimulus na dumarating. Hindi siya basta-basta nagre-react. Pinipili niya kung saan niya ilalagay ang enerhiya niya. Ito ang tinatawag na emotional self-mastery. Ang kakayahang pumili kung kailan ka magsasalita at kung kailan mananahimik. Pero dito, nagkakaroon ng malaking misunderstanding ang maraming tao. Iniisip nila na ang katahimikan ay kahinaan. Iniisip nila na kapag hindi sila sumagot, parang natalo sila sa argumento. Pero sa psychology ng tao, madalas kabaligtaran ang nangyayari. Ang taong hindi madaling ma-provoke ay nagmumukang mas may kontrol, mas may composure, mas may kapangyarihan sa sitwasyon. Dahil habang ang ibang tao ay nagiging emosyonal, nagiging impulsive, at nagiging defensive, ang taong marunong manahimik ay nananatiling kalmado. At ang kalmadong tao sa gitna ng kaguluhan ay laging nagmumukang may mas mataas na kontrol. Pero may isa pang dahilan kung bakit napakahalaga ng katahimikan.
Ito ay dahil sa enerhiya. Sa bawat argument na pinapasok mo, sa bawat paliwanag na paulit-ulit mong ginagawa, sa bawat emosyon na inilalabas mo sa mga taong hindi naman handang umintindi, may kapalit itong bigat. Bigat na di mo agad nararamdaman. Pero unti-unti kang inuubos. Kaya minsan, ang pinakamalakas na sagot ay hindi isang mahabang paliwanag. Minsan, ang pinakamalakas na sagot ay ang desisyong huwag na lang magbigay ng reaksyon. Hindi dahil wala kang sasabihin, kundi dahil napagpasyahan mong hindi na karapat-dapat ang sitwasyon sa enerhiya mo. At kapag nagsimula mong gawin ito, may kakaibang pagbabago na mangyayari. May mga taong biglang mawawala. May mga taong biglang maiinis. At may mga taong biglang magsasabing nagbago ka na. Pero sa susunod na bahagi, may isang mas malalim pang katotohanan na kailangan mong maintindihan. Dahil kapag pinili mong protektahan ang sarili mo, hindi lahat ng tao ay mananatili sa buhay mo. At yon ang presyo ng pagiging tunay na ikaw. May isang katotohanan na madalas hindi sinasabi kapag pinag-uusapan ang personal growth. Kapag nagsimula kang magbago, hindi lahat ng tao sa paligid mo ay matutuwa. Sa katunayan, may mga taong biglang iiwas sa'yo. May mga taong biglang lalayo. May mga taong biglang magsasabing nag-iba ka na. At sa una, maaring masakit yon. Dahil sanay tayo sa ideya na kapag mabuti kang tao, kapag maayos kang makisama, kapag nandyan ka palagi para sa iba, dapat manatili ang mga tao sa buhay mo. Pero hindi palaging ganon ang nangyayari. Minsan, kapag nagsimula kang maglagay ng boundaries, kapag natutunan mong protektahan ang oras mo, kapag tumigil kang magbigay ng emosyon sa bawat provocation, biglang may mga relasyon na nagsisimulang mabasag. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may mga taong nasanay sa bersyon mo na madaling lapitan, madaling maimpluwensyahan, at madaling makuha ang atensyon. At sa sandaling mawala ang bersyon na iyon, pakiramdam nila may nawala sa kanila. Pero ang totoo, hindi ikaw ang nawala. Ang nawala lang ay ang koneksyon nila sa iyo. At dito pumapasok ang isang mahalagang ideya mula kay Carl Jung. Tinawag niya itong individuation. Ito ang proseso kung saan unti-unti mong inalis ang mga maskara na isinusuot mo para lang matanggap ng ibang tao. Ang maskara ng pagiging laging mabait. Ang maskara ng pagiging laging available. Ang maskara ng pagiging taong hindi marunong tumanggi. Habang tinatanggal mo ang mga maskarang yon, nagsisimula mong makilala kung sino ka talaga. Pero may presyo ang prosesong ito. Kapag nagsimula kang maging tunay sa sarili mo, may mga taong hindi na komportable sa presensya mo. Hindi dahil masama kang tao, kundi dahil hindi ka na madaling kontrolin. Ang taong marunong mag-set ng boundaries ay hindi na madaling manipulahin. Ang taong hindi agad nagre-react ay hindi na madaling i-trigger. At ang taong marunong pumili kung saan niya ilalagay ang enerhiya niya, hindi na madaling gamitin. Kaya minsan, ang personal growth ay may kasamang pagkawala.
Hindi lahat ng relasyon ay magtatagal. Hindi lahat ng tao ay mananatili sa buhay mo. At maaring may mga sandali na mapapatanong ka sa sarili mo. Tama ba ang ginagawa ko? Bakit parang mas kumukunti ang mga tao sa paligid ko? Pero may isang bagay na kailangan mong tandaan. Ang mga taong tunay na nagpapahalaga sa iyo ay hindi natatakot kapag naglagay ka ng limitasyon. Hindi sila nagagalit kapag pinili mong protektahan ang sarili mo. Hindi sila nawawala kapag hindi ka na madaling makuha anumang oras. Sa halip, mas lalo ka nilang nirerespeto. Dahil ang mga taong may tunay na malasakit ay hindi naghahanap ng kontrol. Naghahanap sila ng koneksyon. At kapag natutunan mong tanggapin na hindi lahat ng tao ay para manatili sa buhay mo, may isang kakaibang kalayaan na unti-unting dumarating. Isang kalayaan na hindi nakadepende sa approval ng ibang tao. Isang kalayaan na nanggagaling sa isang simpleng desisyon. Ang desisyong piliin ang sarili mo. At kapag umabot ka sa puntong yon, doon nagsisimula ang tunay na pagbabago. Isang pagbabago na hindi nakikita agad sa labas, pero malalim ang epekto sa loob. Sa puntong ito, maaring napapansin mo na ang isang bagay. Kapag tumigil kang maging laging available sa lahat, parang may nagbabago sa paraan ng paggalaw ng mundo sa paligid mo. Yung mga taong dati ay sanay na makuha agad ang atensyon mo, biglang napipilitang maghintay. Yung mga taong dati ay kayang pindutin ang emosyon mo sa isang salita lang, biglang nawawalan ng kontrol. At ikaw naman? Unti-unting nakakaramdam ng isang bagay na matagal mo nang hindi nararanasan. Katahimikan. Hindi yung katahimikan na may lungkot, kundi yung katahimikan na may clarity. Clarity kung sino ang tunay na nandyan para sa iyo. Clarity kung sino ang nandyan lang dahil madali kang maabot. At clarity kung saan mo dapat ilagay ang enerhiya mo. Dahil sa huli, ang pinakamahalagang bagay na kailangan mong protektahan ay hindi lang ang oras mo. Ito ay ang enerhiya mo. Ayon kay Carl Jung, ang psychic energy ng tao ay hindi walang hanggan. Limitado ito. Sa bawat emosyon na ibinibigay mo, sa bawat problema ng ibang tao na binibitbit mo, sa bawat sitwasyon na pinipilit mong ayusin kahit hindi naman responsibilidad mo, may bahagi ng enerhiya mo ang nauubos. At kapag hindi mo natutunang protektahan yon, darating ang araw na mapapansin mo na lang na wala ka nang natitira para sa sarili mo. Kaya minsan, ang pinakamahalagang desisyon na maaari mong gawin ay hindi ang maging mas mabait, hindi ang maging mas available, kundi ang pumili kung saan ka magiging available. Pumili kung sino ang karapat-dapat sa oras mo. Pumili kung sino ang karapat-dapat sa atensyon mo. At pumili kung sino ang karapat-dapat sa presensya mo. Dahil ang presensya ng isang taong may self-respect ay hindi dapat ibinibigay kung kani-kanino lang. At kapag nagsimula mong gawin ito, may isang bagay na unti-unting mangyayari. Hindi mo na kailangang ipilit ang respeto ng ibang tao. Darating ito ng kusa. Hindi mo na kailangang ipaliwanag ang sarili mo sa bawat sitwasyon.
mas nagiging malinaw ang mga limitasyon mo. At hindi mo na kailangang kontrolin kung sino ang mananatili sa buhay mo. Dahil ang mga taong tunay na para sa'yo, mananatili. At ang mga taong nandyan lang dahil madali kang makuha, kusang mawawala. At kapag nangyari yon, maaring mas tahimik ang paligid mo. Mas kaunti ang ingay. Mas kaunti ang drama. Pero kapalit nito ay isang bagay na mas mahalaga. Kapayapaan. Kaya kung may isang bagay kang maaalala mula sa usapan na ito, sana ito yon. Hindi mo kailangang maging available sa lahat para maging mahalaga. Minsan, ang tunay na pagbabago sa buhay ay nagsisimula sa isang simpleng desisyon. Ang desisyong protektahan ang sarili mong enerhiya. Ang desisyong manahimik kapag kinakailangan. At ang desisyong hindi na ibigay ang sarili mo sa mga taong hindi marunong magpahalaga nito. Dahil kapag tumigil kang maging laging available, lahat talaga nagbabago. At kung umabot ka hanggang dito sa video na ito, malamang may isang bahagi ng sarili mo na handa na sa pagbabago. Isang bahagi mo na nakakaintindi na ngayon na ang pagiging mahal ng ibang tao, walang halaga kung kapalit nito ay ang pagkawala ng sarili mo. Na ang tunay na pagmamahal sa sarili ay nagsisimula sa isang simpleng desisyon. Ang desisyong piliin ang sarili mo. Kahit minsan, kailangan mong maglakad ng mag-isa sa proseso. Kaya ngayon, gusto kitang tanungin. Handa ka ba na may mga taong hindi ka maintindihan? Handa ka ba na may mga taong magsasabing, nagbago ka na? Handa ka ba na may mga taong lalayo dahil hindi ka na nila kayang kontrolin tulad ng dati? Handa ka ba bayaran ang presyo ng pagiging tunay na ikaw? Kung nakarelate ka sa video na ito, kung may bahagi ng video na ito na nagbigay sa iyo ng bagong pananaw, mag-comment ka ng pinipili ko ang sarili ko. Tingnan natin kung ilan dito ang handa ng simulan ang pagbabagong ito. At bago ka umalis, panuurin mo rin ang susunod na video. May isang mahalagang bagay pa tayong pag-uusapan doon na maaaring mas malaki ang epekto sa buhay mo kaysa sa inaakala mo. Magkita tayo doon.